Uusapan natin yung problema ho natin sa Mindanao dahil po Oo. sa lindol. Weng, nagulat ako doon sa Glan, Mm. Sarangani. Wala Oo. palang evacuation center doon. Kasi nga daw humingi ng pondo nung Hindi nasira, sila hindi sila binigyan. nabigyan. Eh, So, ang representatives doon ay member din ng political dynasty. kita mo yan. So kita mo naman, sino lang po ang umuunlad doon? Totoo Siyempre yan. yung mga politiko lamang. Mm-mm. Nasa linya natin si Secretary Giovanni Banoy Lopez, Department of Transportation. Alamin natin, kahapon nagpunta siya sa General Santos City Oo, Airport. kasama siya ng ibang sekretary. At inalam niya ang lagay ng paliparan po doon. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Ay, good morning po, Sir Joel at Ma'am Weng at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Secretary Banoy, anong pinakahuling development sa lagay po ng paliparan natin sa General Santos City? Apo, yesterday nga po, no, inatasan po tayo ng ating Pangulo na kailangan tignan personally yung ating mga sinasabi nating critical transportation infrastructure kasama na yung paliparan ni General Santos International Airport. Kasi amongst the airport po dito na natamaan ng lindol, yung paliparan po sa Jensan yung talagang masasabi natin may significant damage. So, ang una pong ginawa natin, nagpadala po tayo ng mga structural engineers to check to assess the structural integrity of our airports, no. So ang maganda po dito yung runway natin functioning, wala pong damage except for the apron, pero masasabi natin negligible po yung damage, mga bitak-bitak lang po. Then yung tower, napaka-importante po niyan at kahapon po meron tayong mga engineers na tinignan mismo, sinuri yung tower natin. At last night po nakatanggap tayo ng certification na po na no major damage structurally yung ating tower also. So pwede na po natin gamitin yung tower, papalitan lang po natin yung mga salamin. No, kasi yung salamin po Okay. diyan may crack at delikado po 'yan kapag may malakas na hangin, baka matuluyan po talagang bumiga yung salamin at madisgrasya ang ating mga empleyado dun sa tower. As to the passenger terminal building po, yun po malaki po yung damage na nangyari sa ating terminal. Pero po kagabi naman po nagbigay na rin na as to the foundation structure po, masasabi po natin na no major damage. So magagamit po natin ang terminal natin, no, in the next few days. But since may makailangan gawin, ang ginawa po natin sa CAAP at saka DOTR, naghanap po muna kami ng isang area, no, where we can say na we can resume a partial operation of the commercial operations of the airport of Jensan. So we're asking for 1 week or less than a week kung matatapos po natin para manumbalik na po yung biyahe ng commercial operations ng ating paliparan. Kasi last night, minadali na po namin yung electrical power has been restored, pati yung water supply po. Nilinis na rin po namin. So this next few days, coordination with the airlines and yung pagkukumpuni ng isang area para lang po masimulan na rin natin ulit yung commercial operations. Ang initial na impormasyon na ho natanggap namin hanggang bukas, di ba Weng, Thursday mga kapuso ay papayagan lamang yung rescue flights. Totoo Diba? yan. Yung mga Tsaka recovery. delivery ng relief goods. Oo. Humanitarian flights dyan sa pati gobyerno lamang ang pwedeng gumamit. So ang impression is Friday, pwede na yung commercial flights. Pero ngayon, anong pinakawalang development po doon sa aspetong yun? Kailan tayo magkakaroon ng commercial flights po dyan? Mag-i-issue po kami within the day po, no, ng isa pang NOTAM, yung sinasabi notice to airmen, no, kung kailan talaga pwede tayo mag-resume ng commercial operations po. Kasi po yung talagang tinitignan natin, no, sa laki ng damage natin dito sa terminal, yung area po na lilipatan, the cable, the wirings, ililipat din po kasi yan at yung close coordination with the airlines also. So yung mga airlines andun po kahapon, nagpadala din kami ng kanilang we asked them to also to bring people na galing airlines for their risk assessment also. So malamang po, no, tomorrow mag-i-issue kami ng panibago. At ngayon po as by Friday masasabi ko po na hindi pa makaka-resume yung commercial operations kasi inaayos pa po. And again, the ticketing and everything. At isa pa pong hinihingi namin is the scheduling po, Kuya Joel. Imagine po dati po sa sobrang laki ng ng ating paliparan sa Jensan, pwede po kasi na halos sabay-sabay ang ating mga flights diyan kasi malaki po talaga yan at talagang komportable ang ating mga pasahero. But this time ibo-board up kasi natin yung ibang lugar na sa paliparan na malaki yung damage, mag-iiwan lang tayo ng mga medyo mas maliit
na area kung saan yung operations. So ayaw din natin magkukumpul-kumpul yung mga pasahero natin. So kailangan may proper scheduling, kundi sila din ang mahihirapan. Safe na po sabihin, Secretary, na next week magbabalik ang commercial operations. Yes po, ang Next week. at the most po, sabi ko nga po, just give us 1 week. Yes. Pero po ngayon, based on the report naman po na natanggap namin last night, yung certification ng structural engineers, sa tingin namin baka po kakayanin namin within the week na, hindi na po talagang 7 days. So again, may mga meeting po kami with the airlines mamaya and the scheduling at saka kung anong assessment nila, kung nailipat na ba nila yung kanilang mga cables, wirings, internet and everything. Pati po kasi yung OTS, kailangan din namin kausapin po, no? Kailangan kasi may time and motion din kami sa X-ray, sa mga baggage screening and everything po. Maliban po sa Gensan, may iba pa pong paliparan na matinding naapektuhan ng lindol? Lahat po ng paliparan po natin, no, other than Gensan, are functioning po. So lahat na na-assess, that's good po. Iba po yung kalagayan naman natin sa Pantalan, kapag masasabi ko po, no. So yun, medyo malaki po yung damage natin sa ating mga Pantalan. Particularly So Gensan yesterday yun. din po, we have the chance to visit yung base port ng ating Pantalan dito sa Gensan at nagpadala na rin tayo mga engineers natin to check the structure kasi medyo mas komplikado po yung ating pagdating sa mga Pantalan. May 2 pantalan po kami na hindi pa namin napupuntuhan kasi po yung isa inaccessible pa po, yung Glan, Sarangani at saka yung sa Balut Island na sa ano din po, based on the initial information we have, malalaki po yung damage din ng ating puerto doon. Kasama namin si GMJ yesterday. So paano ang ano doon, commercial operations? Wala rin pong Walang biyahe. walang biyahe yung mga passenger ships po doon. Opo. As of now po, yung pati sa Balut Island po, no, yung pantalan natin diyan, inuna po namin muna yung through Coast Guard and DSWD, yung pagbibigay ng relief goods. So sige, sabi ko yun muna unahin. Tapos nagpadala kami ng engineers to assess talaga kung ano na yung sira. Kasi especially sa Pantalan, Kuya Joel, no, Ma'am Weng, kung ma-explain ko lang, it's not as simple as that we have to check the edifice, yung mga building, admin building, PTP. Itong mga sinasabi natin wharf at saka yung mga berth, yung mga daungan talaga, kailangan pa kasi may underwater, i-check po yan, yun sa pilote, kung ano ba talaga nangyari. Ito ba ay talagang sisirain na natin buo o pwede pa natin maayos? So medyo may komplikado po kasi makikita nyo po yung parang apron po ng Mapantalan, ang lalaki po na nag-crack. Parang sa Gensan po, talaga lumabas daw yung tubig. Naku. So from under the wharf, talagang parang tumalsik po yung tubig doon sa apron natin. So medyo mas komplikado po. Kung ang ating pangunahing airport ay hindi pa nagagamit, tapos pati mga pantalan natin, kamusta po yung paghatid natin ng ng tulong, Secretary Banoy? Ano po? Open po yung airport po natin, no, as early as Monday and Tuesday, yesterday. Open po yung airport natin for military aircrafts, humanitarian aircraft, yung mga activities po, government flights, and even yung mga Gen-Av flights na sinasabi natin, cargo flights. Bukas po yan. Ang hindi lang po natin pinayagan at this point in time is the commercial flights. Kasi nga po, yung mga first na sinabi natin, mga Gen-Av flights, cargo flights, hindi naman gumagamit ng passenger terminal building. So magagamit yung ating paliparan sa Gensan. No? So as to sa mga ports naman po, give us a day or two, mas lalo dito sa Gensan port natin, para ma-check lang namin kung anong pwede pang gamitin na mga wharf, no, para daungan ng ating mga cargos. So, andun yung mga engineers natin ngayon from PPA, saka independent engineers para masuri lang. Then after a day or two, we can see kung we can give a report kung kailan namin kayang tapusin yung mga ports natin. Pero ang prioridad po natin ngayon, it's more of a partial operation in the sense na we will work on a workable po. Kung ano na yung pwedeng gamitin, yun muna ang gamitin. Tapos i-board up na lang namin yung mga sa tingin namin mas mahaba pang panahon para ayusin po. Secretary, kung may problema tayo sa Gensan, particularly sa Glan at saka doon sa Balut Island, may problema tayo sa paliparan sa Gensan, tapos sa ports sa Pantalan, sa Glan at saka sa Balut Island. Yun pong land-based natin na means of transportation, kumusta naman? Kasi marami pong mga lansangan daw ang nasira din. Yes, ma'am.
Ma'am, tama po. Yung LTFRB na po natin, no. So based on the report nila, okay naman po yung ating mga buses. Mhm. Ang isa nga po na ating pina-check and monitor also, dapat wala magtataas at magsamantala sa presyo ng pamasahe. Mm. So they're monitoring it po. Except po yung mga sinasabi natin inaccessible na mga kalsada, Mhm. no. So pero inaayos na rin po ng DPWH po ngayon yan, minamadali na rin po. So yun lang po yung mga sa tingin namin, wala po tayong land transport kasi hindi rin po makakaya. Pero for this, parang po ang ginawa natin, ang mga mitigating measures po natin, nung pumutok po itong problema natin sa airport because of the earthquake, ang kausap namin kaagad ang ating mga airlines na yung mga biyaheng Manila papuntang Jensan, dadalhin na lang sa Davao. Mhm. So what we did naman sa Davao, we asked LTFRB at Road Sector to issue special permit sa mga buses natin. Para doon na sila mismo sa Davao Airport, may staging area sila para sa mga pasahero na papuntang Jensan, pagbaba nila sa Davao Airport, sakay na lang sila ng buses papunta naman sa Jensan, no? So it will become parang point to point Mm-mm. para mas madali and Ilang mas oras convenient yun? kahit papaano. Ilang oras And yun, Secretary? that will take around 2.5 to 3 hours by land Okay. travel. Pero wala pong sa monitoring ninyo, walang abala sa kalye doon, yung dadaanan from Davao to Jensan. Wala po. Wala po. Aha. As a matter of fact po, ang ginawa namin yesterday po, no, mindful of the fact po na mukhang mahirapan kami makakuha ng mga laborers simula sa Jensan and materials po kasi because of what happened, Mm-mm. nagpadala kami ng mga laborers at saka mga engineers from Davao Airport natin. And it took them po, dumating po ako mga 7:30 a.m. and umalis sila ng mga 5 yata sa Davao. Pagdating ko po, andun na po sila. So Aha. wala po silang ni-report na close ng kalsada po. Alright, that's good. Kahit Okay. pa paano. Opo. Okay. Sige, pagka may mga development, tawagan ka namin ulit. In the meantime, Secretary, salamat sa oras. Baka Good morning, sir. baka meron kayong mga dapat i-anunsyo na hindi namin naitanong. Nasa inyo po pagkakataon. Opo, yung pagdating po sa ating mas lalo po alam ko po na tuna capital po ang ating Jensan. Jensan, no? So may mga nagtanong na rin po sa akin, Kuya Joel, kapag paano na yung commerce of tuna. Sabi ko naman po, as of now sa fish port naman po yan at wala naman kaming natanggap na ulat na may problema sa mga fish port, which is not under the OTR po, pero at least mukhang okay po yung ating mga fish port. So mga ayusin lang po talaga namin ngayon yung mga pantalan na under TPA. It's more of other commerce and cargos po. Alright. Sige. Salamat, Secretary, Secretary. thank Mag-ingat you. ka. Good Thank you. morning. Thank you po, Ma'am Weng, Sir Joel. Salamat po. Good morning, Secretary sir. Giovanni Banoy Lopez, Department of Transportation, mga kapuso. Taxi sa Double B!